Alam nyo ba kung gaano kaimportante ang bawat segundo sa battlefield? Isipin nyo na lang, isang unit ang naipit sa gitna ng operasyon, kulang sa bala, kulang sa pagkain, at higit sa lahat, kailangan ng mabilis na suporta mula sa himpapawid. Dito pumapasok ang tunay na kahalagahan ng training na ginagawa ngayon ng United States at Pilipinas sa ilalim ng Seloknib Exercise 2026. At base sa mga lumalabas na detalye, masasabi talaga natin, hindi ito basta training lang. Ito ay preparation para sa tunay na laban kung sakaling dumating ang oras. Sa Fort Magsaysay, isa sa pinakamahalagang military training ground sa bansa, sabay-sabay na gumagalaw ang mga sundalo ng US Army at Philippine Army. Hindi ito simpleng coordination lang, ito ay synchronization. Ibig sabihin, bawat galaw, bawat utos, bawat taktika ay pinapantay para maging iisang puwersa ang dalawang hukbo kapag kinakailangan. Dagdag pa dito, mahalagang maintindihan na ang ganitong klaseng synchronization ay hindi nangyayari sa isang beses na ensayo lang. Ito ay resulta ng paulit-ulit na training, pag-a-adjust sa isa't isa, at pag-aaral sa strengths at weaknesses ng bawat puwersa. Halimbawa, may mga pagkakataon na magkaiba ang communication systems o protocols ng dalawang bansa, kaya kinakailangan itong i-standardize o hanapan ng paraan para magtugma. Sa actual na sitwasyon, walang oras para magkalituhan, kaya ngayon pa lang, inaayos na ang bawat detalye. Kasama rin dito ang pagpapalitan ng best practices, kung saan natututo ang bawat panig mula sa karanasan ng isa't isa, lalo na sa larangan ng combat operations at disaster response. Sa ganitong paraan, hindi lang basta nagiging compatible ang kanilang galaw, nagiging mas epektibo pa ito kumpara kung sila ay magkahiwalay na kikilos. Isa sa pinaka-highlight ng exercise na ito ay ang aerial resupply at sling load operations. Sa simpleng salita, ito yung sistema kung saan dinadala ang mga kagamitan, armas, at supply gamit ang helicopter papunta sa mga lugar na mahirap abutin ng lupa. Isipin mo na lang ang isang bundok o gubat kung saan hindi makapasok ang sasakyan, ang tanging paraan ay sa himpapawid. Dito pumasok ang mga sundalo mula sa 25th Division Sustainment Brigade ng US Army kasama ang kanilang counterparts mula sa Philippine Army. Pinag-aralan nila kung paano maghanda, mag-secure, at mag-deploy ng mga kagamitan gamit ang sling load system. Hindi ito biro, isang maling pagkakatali lang, pwedeng bumagsak ang kargamento. Isang maling computation, pwedeng magdulot ng aksidente. Ang mas matindi pa dito, hindi lang simpleng kahon o supply ang binubuhat. Kasama sa kanilang training ang pag-angat ng mga artillery systems tulad ng M101A1 howitzer ng Pilipinas at M119A3 howitzer ng US, pati na rin ang mga kombinasyon ng sasakyan at armas tulad ng Humvee howitzer tandem load. Ibig sabihin, hindi lang sila naghahanda para sa simpleng resupply, naghahanda sila para sa rapid deployment ng firepower. At kung pag-uusapan ng firepower, hindi rin nagpahuli ang bahagi ng training na tinatawag na expeditionary fires. Dito, pinapractice ng dalawang bansa kung paano mabilis na mag-deploy ng artillery unit sa isang lugar, mag-set up, at agad makapagbigay ng suporta sa ground troops. Sa modern warfare, napakahalaga ng bilis, kung sino ang unang makakapag-posisyon ng armas, siya ang may advantage. Ngunit hindi lang sa heavy equipment umiikot ang Seloknib. Isa sa pinaka-basic pero pinaka-critical na bahagi ng training ay ang infantry fundamentals. Kasama dito ang rehearsal ng crossing a linear danger area. Sa simpleng salita, ito yung pagdaan ng isang unit sa isang lugar na posibleng may kalaban, kalsada, ilog, o open field. Dito makikita kung gaano kahalaga ang coordination at disiplina. Isang maling galaw lang, pwedeng ma-expose ang buong unit. Kaya paulit-ulit itong ginagawa ng mga sundalo, hanggang sa maging instinct na lang ang bawat hakbang. Kasabay nito, tinuturo rin ang individual movement techniques. Ito yung mga paraan kung paano gumalaw ang isang sundalo sa ilalim ng panganib, paano gumapang, paano mag-cover, paano mag-advance habang may putukan. Para sa iba, basic training lang ito. Pero sa realidad, ito ang nagal iligtas ng buhay sa actual combat. May isa pang mahalagang bahagi ng exercise na kadalasang hindi napapansin, ang engineering training.
Sa ilalim ng Joint Engineering Course, nagtulungan ang Philippine Army at US Army engineers para mag-set up ng defensive obstacles tulad ng concertina wire. Ito yung mga matutulis na barbed wire na ginagamit para pigilan ang paglapit ng kalaban. Sa unang tingin, parang simple lang maglalagay ka lang ng wire. Pero sa military perspective, ito ay isang strategic operation. Kailangan alam mo kung saan ilalagay, gaano karami, at paano ito makakatulong sa overall defense ng isang area. Ang goal dito ay hindi lang harangan ang kalaban, kundi kontrolin ang galaw niya. Ang ganitong klase ng training ay nagpapakita na ang modern warfare ay hindi lang tungkol sa barilan. Ito ay kombinasyon ng logistics, engineering, tactics, at coordination. At sa Salaknib 2026, malinaw na pinapalakas ng Pilipinas at Estados Unidos ang bawat aspeto nito. Isa pang dapat pagtuunan ng pansin ay ang interoperability. Ito yung kakayahan ng dalawang magkaibang military force na magtrabaho bilang iisang unit. Hindi ito madali, lalo na kung magkaiba ang equipment, sistema, at training doctrine. Pero sa pamamagitan ng mga exercises tulad ng Salaknib, unti-unti itong naabot. Halimbawa, ang paggamit ng CH-47 Chinook helicopter sa sling load operations. Hindi lang ito simpleng paggamit ng aircraft, ito ay coordination sa pagitan ng piloto, ground crew, at receiving unit. Kailangan pare-pareho ang understanding nila sa proseso. Isang maling signal lang, pwedeng magkaaberya ang buong operasyon. At dito pumapasok ang tunay na halaga ng alliance. Hindi lang ito tungkol sa kasunduan sa papel. Ito ay tungkol sa aktwal na kakayahan na magtulungan sa oras ng pangangailangan. Sa bawat training na ginagawa nila, mas lumalalim ang tiwala at mas tumitibay ang samahan. Kung susuriin natin, ang Salaknib exercise ay hindi lang para sa Pilipinas at US, ito ay may mas malawak na mensahe sa buong rehiyon. Ipinapakita nito na handa ang dalawang bansa na ipagtanggol ang kanilang interes at panatilihin ang stability sa Indo-Pacific. Sa panahon ngayon na maraming tensyon sa rehiyon, lalo na sa usapin ng maritime disputes at territorial claims, ang ganitong klase ng training ay nagsisilbing deterrent. Ibig sabihin, pinapakita nito na may kakayahan at kahandaan ang mga bansang ito na tumugon sa anumang banta. Pero higit sa lahat, ang Salaknib 2026 na ay isang investment sa kakayahan ng ating mga sundalo. Sa bawat araw na sila ay nagsasanay, mas lumalakas ang kanilang kumpiyansa, mas gumagaling ang kanilang skills, at mas nagiging handa sila sa anumang sitwasyon. Para sa mga Pilipino, ito ay isang magandang senyales. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. May mga kaalyado tayong handang tumulong, at higit sa lahat, patuloy nating pinapalakas ang sarili nating kakayahan. Sa dulo, ang tanong, handa ba tayo sa mga darating na hamon? Kung pagbabasehan ng mga ganitong training, mukhang unti-unti na nating binubuo ang sagot. Dahil sa modernong panahon, hindi sapat ang lakas lang. Kailangan ng bilis, talino, at higit sa lahat, pagkakaisa. At sa Salaknib Exercise 2026, malinaw na ito ang direksyong tinatahak ng Pilipinas kasama ang United States. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng balita tungkol sa joint exercises, tandaan nyo, hindi lang ito simpleng drill. Ito ay paghahanda, ito ay mensahe, at higit sa lahat, ito ay proteksyon para sa kinabukasan ng ating bansa.